Hello, hello! Kung saan man kayo naroroon, shout out sa inyong lahat. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Eklesyastiko pong muli, ang babaeng walang muka pero hindi takot sa mga debate at argumento. Hindi katulad ni BJ na nakabalandra palagi ang muka sa social media pero duwag makipagdebate at hindi kayang sumagot ng tama sa mga katanungan. Siyempre, andito na naman tayo para i-content si BJ na isang basher ni Tekram at tagapagtanggol ng mga wakwak. BJ, big mistake na pinaremove mo ang video na buo kong nireaksyonan na dinahilan mo na kulang na lang i-re-upload ko. Dahil dyan pa lang sa statement mo, huli ka na at pinatunayan mo na hindi re-upload ang video ko. Dahil tulad ng ginagawa mo, we both doing the same thing. We are both reactors. At gumagamit tayo ng video ng iba. Kung ayaw mo pala na nire-reaction na ng buo ang video mo, abay bakit mo pinasok ang pagiging reactor? At bakit ginagamit mo rin ang video ni Tekram at nire-reactionan ng buo? Si Tekram nga, re-uploaded talaga ang mga video na ginagamit ng iba. Pero never niyang kinopyright strike o pinatanggal. Kinakausap nila ng ayos. Hindi sila madamot at hindi masama ang ugali nila na katulad mo. Pero ikaw dahil pikon ka at mukhang na-bullseye kita doon sa content na yon, kaya pinatanggal mo. Pero dahil sa ginawa mo, babalikan ko ang video mo. Dahil the last time na nireactionan ko ang video mo na ito na pinaremove mo, may napansin na ako. Pero dahil sa ibang issue mo nga ako nakafocus, hindi ko na yun na-discuss. But this time, dahil di umano nagbubulsa ka ng bigay ng sponsor at di umano hindi ka sumusunod sa kung saan dapat mapunta ang pera ng sponsor, aba-aba BJ. Naku, hindi tama yan. Sobra-sobra na naging pera at nahakot mo nang nasa Kalingap ka pa. Imagine, una, may sweldo ka kay Kalingap Prab. Pangalawa, pinayagan kang gumawa ng charity vlogging. Pangatlo, abay tumatanggap ka pa ng pera sa sponsors para sa bahay mo. Bakit hindi mo gamitin ang kinikita mo sa YouTube para ipagawa ang bahay mo? At yung mga binibigay naman ng sponsor, dapat hinayaan mo na lang na ibigay sa mga karapat-dapat. Total kumikita ka na at may sweldo ka na kay Kalingap Prab. Tapos gumagawa ka pa ng charity vlogging. Tapos ang lakas-lakas pa ng katawan mo para magtrabaho. Bakit hindi mo na lang kaya ibinigay yung mga binibigay ng sponsors sa ibang tao na talaga namang dapat tulungan? Tapos ang nakakatawa BJ, nung nagsolo ka, so sa'yo na lahat ng kita, hindi ba? Pero tumatanggap ka pa rin ng pera para sa balkonahe mo. At meron ka pa talagang mga naloko na nag-pledge para sa balkonahe mo. Yan po, hello po mga pambira. Welcome ba po sa ating channel. Yan. Isimulan na po natin yung balkonahe. Ngayon lang po masisimulan. Ngayon, maraming salamat po sa mga nag-pledge. Opo. Sa akin lang po, yan yung mga breakdown po nung ano natin na gustos po dito. Later on na lang po sa susunod pong vlogs natin. Thank you so much po sa inyo mga kapambira. Salamat po sa mga nag-pledge sa ano natin. Hindi ko naman po yan magagawa kung hindi rin po sa inyo. Opo, salamat po sa mga nagsusuporta sa ating channel. Hello po mga kapambira, good morning at welcome back po sa ating channel, Brother Jose. At ngayon po for today's video, magbibili po tayo ng gamit po dun sa initial na materials po dun sa ating balcony. Opo, at thank you po kay Taralit sa Islander, nagbigay po siya ng 5,000. Ibibili ko na po ng materials para po pabili na po natin kasi po ang materials po is nagmamahal, lalo po ngayon going to bare months po tayo kasi nung Ipinakita ko lang sa inyo na hindi lang kumikita itong si Jose sa charity vlogging, tapos tumatanggap pa siya ng pera mula sa sponsor para sa bahay niya. Ang kapal ng mukha, hindi ba? Baka naman BJ kapag tumutulong ka sa mga beneficiary mo, pati pamasahe, binabawas mo pa sa bigay ng sponsor. Nagtatanong lang naman dahil sa obserbasyon ko, basta kaya mong pakinabangan at mapunta sa iyo ang pera, tatanggapin mo ng walang kagatol-gatol. Yun bang ugali ng mga ganid, ganyan? Ganid ka ba BJ? Alam mo BJ, nakakawala ng kredibilidad yung masyadong ganid sa pera. Yung tipong pakabig ng pakabig pero konti lang yung natutulungan mo talaga. Dahil ang tingin mo nga sa charity vlogging ay isang negosyo.
Mang tinutulungan namin dahil well compensated po kami. Kumbaga, negosyo yan. Oh, yun po yung masakit na katotohanan. Di ba At kapag hindi talaga maganda ang layunin mo sa pagcha-charity vlogging, eventually talagang ma-expose ka at makikita ng tao kung ano talaga ang puso mo at layunin mo. And eventually, kahit na anong pagsisikap mo, darating ang panahon na kapag nakita ng tao ang tunay mong kulay at tunay mong layunin sa mga ginagawa mo, eventually mawawala rin sila sa iyo. Anyway, introduction lang yan. Medyo napahaba. Hindi yan ang topic natin dahil itong video na nireactionan ko ng buo before na pinaremove ni BJ, I think BJ, you made a big mistake. I knew there is something wrong doon sa video na yon. Kung bakit ganun na lang ang takot mo at ipinaremove mo yon. At ngayon, re-reactionan ko ulit. Dahil di umano, binubulsa mo ang pera ng sponsor at di ka sumusunod sa kung saan dapat mapunta ang binigay nila. At dito sa video na ito, makikita nyo na posible nga na ginagawa ni BJ yon. At kung may mga sponsor na nakikinig dito, paki-comment nyo na lang sa baba at nang mabasa natin kung totoo nga or meron kayong experience dito kay BJ. For the meantime, re-reviewin muna natin itong charity content ni BJ. Ayan ba, paalis na po tayo. Ayan, good morning po ulit mga kapambira. Habang paalis na po tayo dito, kalatatay parang kain. Okay BJ, may tanong ako dito at na-curious talaga ako dito sa content mong ito. Kasi dito, sabi mo, paalis ka na kalatatay Frank. So, ibig sabihin, dapat na ibigay mo na kung ano yung sadya mo kalatatay Frank kasi aalis ka na nga. Pero bakit doon sa dulo, hindi mo na ibigay yung pera ni Tatay Frank? At ang iniwan mo lang ay yung pagkain na binili mo mula sa Jollibee. Tapos aalis ka na nga. Pero sinalubong ka ni Tatay Mauricio. At dito nga, hinubad mo ulit yung helmet mo. Nakita ko si Tatay Mauricio sumalubong sa atin po mga kapambira. Dito po si Tatay. Tay, kamusta? Long time no see. Paalis na siya talaga dito, kaya lang dumating si Tatay Mauricio na sumalubong sa kanya. Kaya tinanggal niya ulit yung helmet niya para kausapin si Tatay Mauricio. Kamusta po Tay? Ano pong nangyari? Dati pa din. Naglapit po sa atin si Tatay, may naghihingi sa atin ng tulong po mga kapambihira. Okay, galingan yung obserbasyon na dito si Jose paalis na galing kay Tatay Frank. At nang paalis na siya, hinarang siya ni Tatay Mauricio na humihingi ng tulong. Kaya bumaba ulit siya doon sa motor niya, tinanggal niya yung helmet niya. Ayan po si Tatay Mauricio mga kapambihira. Saglit lang Tay. Ayan po mga kapambihira, parang ano po. Papaalam ko po kay Wara Lily, siguro po yung 1K na para may pamasahe daw po si Tatay mapa-check up. Tapos biglang ipapaalam mo doon sa sponsor na si Wara Lily na ibibigay mo yung pera kay Tatay Mauricio. Na dapat pala yung 1K ay para kay Tatay Frank. Pero hindi mo ibinigay at aalis ka na. Tapos hinarang ka ni Tatay Mauricio at yung pera na natitira sa iyo ay ibibigay mo kay Tatay Mauricio. Lilinawin ko, walang problema sa akin kung napunta kay Tatay Mauricio ang pera. Dahil pareho naman sila talaga na nangangailangan at kailangang tulungan. At maraming salamat sa sponsor na si Wara Lily. Pero ang punto ko dito, kung hindi ka pala hinarang ni Tatay Mauricio, yung perang nasa sa iyo ay kasama mong aalis na hindi mo na ibigay kay Tatay Frank. At yung pagkain na Jollibee lang ang iniwanan mo. Siguro po yung sobra po dito ang pera, bigay ko na po kay Tatay Mauricio. Sobrang pera nga ba yan? O iyan yung pera na dapat ay para kay Tatay Frank na hindi mo ibinigay at aalis ka na pero si Tatay Mauricio ay sinalubong ka. At napilitan kang bumaba at hubarin ang helmet mo at ibigay ang pera na natitira sa bag mo kay Tatay Mauricio. At tapos bumalik ka kay Tatay Frank para sabihin binigay mo ang pera niya kay Tatay Mauricio. Kung hindi ka pala hinarang ni Tatay Mauricio, nakaalis ka nang hindi mo na ibibigay ang 1K ni Tatay Frank. Kasi po yung
tawag dun. Bakit parang hirap na hirap kang magsalita at hindi mo makonstruct yung sasabihin mo? Sobra po dun sa pera na 2K. Parang nakakaano pong hindihan si tatay eh. Naaawa ka ba o nanghihinayang ka at sana'y maibubulsa mo na ang natitirang pera? Nabigay ng sponsor. Nagsalubong talaga po sa atin para ano. Bigay ko na po Tita Mara Lily. Opo. Ibigay ko na po yung 1K na 1K plus na nandito sa bag ko. So may 1K plus pa na natitira sa bag mo at yung 1K na yun ay para kay Tatay Frank. Mabuti na lang pala hinarang ka ni Tatay Mauricio at dahil doon yung 1K na dapat kay Tatay Frank ay napabigay kay Tatay Mauricio. Pampacheck up? Magkano naman yun? Nagdrama ka pa talaga, BJ, dyan sa content mo. Iniwanan mo si Tatay Mauricio para mag-dialogue ka, tapos saka mo siya binalikan. Ang pera ko dito tayo talaga, hindi naman, di ba, may tayo, nagpahinga nga tayo ng ilang buwan, kaya hindi tayo, kakabalik lang natin dito sa, meron ako ditong pera, meron tayong dala-dala dito, 1,000, pwede na yun. May dala-dala kang pera na ang perang yan na dala mo ay dapat kay Tatay Frank. Pero paalis ka na, naharang ka lang ni Tatay Mauricio. Bakit nga pala yung pagkain lang ang iniwan mo at hindi mo binigay ang 1K kay Tatay Frank? May bala ka bang ibulsa yan, BJ? Kasi bakit aalis ka nang hindi mo binigay yung 1K? Tapos nang naibigay mo yung natitirang pera kay Tatay Mauricio, bumalik ka kay Tatay Frank at sinabi mong yung pera niya ay ibinigay mo kay Tatay Mauricio. Pag-aawayin mo pa talaga ang dalawang matanda para lang sa content na pwede mong pagkakitaan. Kasi po nagpahinga po ako ng ilang buwan nga, syempre as usual po, wala rin po tayong kinikita po talaga sa vlogging. Alangan naman po yung kinikita ko sa trabaho ko ay papunta pa sa pagcha-charity natin ay syempre may pamilya din po ako. Kaya So ito talagang si BJ, pinasok ang charity vlogging for business. Dahil hindi naman siya talaga willing tumulong kung walang sponsor. Ang sabi niya, alangan namang yung kikitain niya ay mapunta pa sa charity vlogging. So ibig sabihin, hindi ka talaga tunay na charity vlogger dahil hinihintay mo ang sponsor bago ka tumulong. Alam mo ba BJ, si Tekram hindi pa siya charity vlogger, tumutulong na siya. At nung nagkaroon ng channel si Tekram, wala pa siyang mga sponsor pero nakapagpauwi siya ng mga kababayan natin na gustong umuwi sa probinsya. And take note, during that time, hindi pa sila nagkikita ni Dave, so wala pang Dave that time. At tumutulong na si Tekram gamit ang sarili niyang pera, wala pang sponsor. Pero ikaw, pinasok mo lang pala ang charity vlogging for content at kita at hindi ka tutulong kung walang sponsor. Tapos kung makabatikos ka kay Tekram, inam. Kaya naman pala sinabi mong well compensated ka dahil ang kinikita mo sa YouTube ay sayong-sayo lamang at tumatanggap ka pa talaga ng pera mula sa sponsor para sa balkonahe mo at sa bahay mo. At dahil sa video na ito, na-expose na para bagang gusto mong kamkamin or ibulsa yung bigay ng sponsor. Mabuti na lang, hinarang ka ni Tatay Mauricio na pabigay sa kanya yung pera ng sponsor. Salamat nga po sa mga sponsor kasi nakakapag-charity po tayo. At sa tulong po talaga po na yun, hindi ko po pwedeng i-deny yun na Salamat talaga sa mga sponsor dahil kung hindi sa kanila, wala kang content at hindi ka kikita sa YouTube. Kaya next time BJ, kapag may pinabibigay sila, ibigay mo ng derecho. Huwag mo nang iipitin. Mabuti na lang pala, dumating si Tatay Mauricio at yung 1K, hindi mo na ibulsa. O tay, bali may pera ko dito galing sa sponsor, bibigay ko sa iyo ha. May pera ka dyan na galing sa sponsor na dapat ay kay Tatay Frank. Bakit nga ba hindi mo binigay kay Tatay Frank at aalis ka na? Buti na lang pala hinarang ka ni Tatay Mauricio. Kaya tuloy yung perang kay Tatay Frank na pabigay kay Tatay Mauricio. Pagkasaya mo na to, may barya pa dito. Dudukutin ko na po lahat ng nasa wallet ko. Dudukutin ko na po lahat ng nasa wallet ko. Wait lang. 1,000 plus yan.
1,300 pa yata yan. 2,000 yung binigay ng sponsor. Tapos yung iba, ibinili niya ng pagkain para kay Tatay Frank. So may natirang 1,300, dapat aalis na talaga siya. Kaya lang, naharang nga siya ni Tatay Mauricio, kaya tuloy napabigay sa kanya yung 1,300. Mayroon pa akong isang tanong kanina na ibinabawas mo ba, BJ, yung pati yung pagkain mo at pamasahe mo sa bigay ng sponsor? Kasi 2K yan na binigay ng sponsor. Tapos yung 1,300 na pabigay kay Tatay Mauricio na dapat talaga ay para kay Tatay Frank. Anyway, so ibig sabihin may 700 kang biniling pagkain. So ang tanong ko kanina, yung mga ginagastos mo ba sa pagkain, sa pamasahe, or sa gasolina, yun ba ibinabawas mo pa sa bigay ng sponsor? So ibig sabihin yung kinikita mo sa YouTube ay sayo lang at para sa pamilya mo lang. Namang tinutulungan namin dahil well compensated po kami. Kumbaga, negosyo yan. Yan po yung masakit na katotohanan. Di ba Kaya naman pala nasabi mo na well compensated ka at ang charity vlogging ay parang negosyo. Sige tay, pasalamat na lang po tayo dito kay Wara Lily. Maraming salamat po. Take note, hindi galing kay BJ ang pera. Ang pera ay galing sa sponsor na ang pangalan ay si Wara Lily. At pakinggan nyo yung susunod na sasabihin ni BJ. Actually, kay talaga yan. Kay Tatay Frank yan. Baka magalit si Tatay Frank. BJ, kay Tatay Frank pala yan. Bakit aalis ka na nang hindi mo ibinigay yung perang yan? Mabuti na lang at naharang ka ni Tatay Mauricio. Kaya tuloy, hindi mo na ibulsa. Pero hindi, kay Wara Lily pa din yan. Kasi tayo naman masusunod dyan. Iyan ang idadahilan ni BJ na siya ang masusunod sa pinapadala ng sponsor. Pero ang tanong ko, bakit nakabudget na yan kay Tatay Frank pero hindi mo ibinigay sa kanya nang pumunta ka dyan at aalis ka na? Tatay Mauricio, binigay ko na po yung pera ni Wara Lily. Supposedly po kay Tatay Frank yun. Agaw na lang po natin ng paraan, babalik po tayo dito kay Tatay Frank. Pumunta ka dyan para kay Tatay Frank para ibigay yung pera niya. Pero bakit aalis ka na nang hindi mo na ibibigay yung pera kay Tatay Frank? At tapos napapunta yung pera kay Tatay Mauricio. Tapos sasabihin mo, babalik ka para ibigay yung pera ni Tatay Frank. Gayong naandyan ka, ang dahilan ng pagpunta mo kay Tatay Frank ay para ibigay yung pera niya na hindi mo ibinigay at paalis ka na nga. Tapos, sasabihin mo pa sa matanda na ibinigay mo yung pera niya kay Tatay Mauricio. Pag-aawayin mo pa talaga. Hindi yan Ito si Tatay Frank ko, interviewin natin kung ano yung masasabi niya. At i-interviewin mo pa talaga. Binalikan mo, wala yung pera niya, tapos sasabihin mo, binigay mo sa iba. Natural magagalit yan. Abay, nangangailangan din yung matandang yan dahil hirap nga sa buhay. Tapos i-interviewin mo pa at sasabihin mong binigay mo yung pera niya doon sa isa. Nag-iisip ka ba talaga ng tama o talagang para sa content ka lang? Naghingi baga sa akin si Tatay Mauricio pampagamot. Ha? May sakit may sakit. Binigay ko na yung pera mo. Nakita nyo ba yung si BJ? Para lang sa content, pag-aawayin pa talaga yung dalawang matanda. 1,000 na nga lang yun, gaganyanin pa niya para lang kumita sa content niya. Tatay, ibinigay ko na yung pera mo. Tawa-tawa ka pa talaga at nang-aasar ka pa talaga, ano? Wala namang problema kung inuna mo ang pangangailangan ni Tatay Mauricio, pero ang asarin mo si Tatay Frank at mag-trigger ka ng galit at inis sa puso ni Tatay Frank laban kay Tatay Mauricio, abay maling-mali, BJ. Dapat ipinaliwanag mo ng maayos. Nagagalit si Tatay. Huwag na natin tuloy ang interview kay Tatay. Baka mahiblat. Tatay, Frank, papunta na ako ha. Nagalit si Tatay. Hindi ka kasi nag-iisip. Magagalit talaga yan. Makagawa ka lang kasi ng content para kumita ka. Kahit galitin mo yung matanda, gagawin mo. Anyway, let's continue at dito tayo magtatapos. Ang tendency po talaga, syempre, wala rin sponsor kasi walang charity, ganun lang din naman po yun. Tapos syempre, ang vlogger na ganitong mag-isip, walang sponsor, walang charity. Ito ang mga hindi dapat sinusuportahan dahil ang mga ito, ang charity vlogging para sa kanila ay isang business lamang. Pero ang mga totoong charity vlogger,
Kaya pinasok nila ito para yung kikitain nila sa paggawa ng content ay iyon ang itutulong nila sa tao. Nagkataon nga lang na may mga taong gustong maging kabahagi ng kanilang misyon. Pero kung maghihintay ka ng sponsor bago ka gumawa ng charity content, isa lang ibig sabihin noon, gusto mo yung kikitain mo ay sa'yo lamang dahil ang ipang tutulong mo lang ay yung galing sa sponsor. At ito ang nakikita ko kay BJ. At mag-iingat kayo sa mga taong palaging bukang bibig ay pera-pera lamang. Siya, hanggang dito na lang muna tayo. Alam kong sasagot dito si Jose at magpapaliwanag hanggang sa kaya niya. Pero ito ang tatandaan mo, Jose, wala ka ng kredibilidad simula nung mawala ka sa Kalingap. Iyon naman ay para sa akin lamang. Nasa kanila na kung mag-a-agree sila o hindi. This is Ecclesiastico. Thank you for listening. Take care and God bless.